I would like to acknowledge yung issue lang regarding dun sa oras Si Christian. basketball court. Supposed to be that is 9 p.m. Ewan ko po ba kung bakit since ang sabi ng mga ibang ano po natin is 8 p.m. lang yung ano natin curfew. Then, regarding that ma'am, nagpaabot kami ng concerns mga kabataan regarding po sa obstructions dito po sa plaza natin. Especially, mga garahe po natin na hindi sana nandyan, yung mga nandito po, kung pwede lang po, yung mga obstructions po natin. Kasi marami na pong nadisgrasya po dito sa parking na to. Then dito po sa bubong na ito, may mga nadisgrasya na rin po. Tapos dito rin, kung mapapansin nyo po, is medyo nasira po namin kasi po may mga nakakabangga po dyan, may nadidisgrasyang bata. So, mas maganda ma'am, sana may offset po kasi kami. Kung mapapansin nyo po, may linya. Ang may minimum kasi na offset sa basketball court. Which is ito naman ma'am, hindi naman na po namin tinanggal kasi sayang din na shade. Pero that one ma'am kasi is mahirap po talagang iwasan. And that one. Then this one po rin ma'am. Kung mas maganda ma'am sana, mas mapaluwang pa po natin para mas hindi po kawawa yung mga bata. Kaming mga matatanda, wala pong problema sa amin eh. Kasi hindi naman na po kami makatakbo. Yung mga kabataan lang po talaga ang iniisip namin. Siyempre, pag nadisgrasya po yung mga bata, yung mga anak po nila, ay mga parents po nila din ang makakasagutan namin. Yes po. Napag-usapan na po yan ni Sir Romel at saka si Madam Gemma tungkol dyan sa ginawa niyang garahe na yan. Supposed to be wala yan. Kasi bawal nga talaga kasi court ito eh. Nung ginawa na yan, inutusan ako ni Presidente para sabihan ko si Madam Gemma na wag ituloy ang construction dyan. Kasi, sa totoo lang, hindi kanya yan eh. Land grabbing, sabi ni Presidente Romel. Which is totoo yan. Pero ang napag-usapan, kung gagamitin nila yung mga bakanting lote na yan, rerentahan nila sa asosasyon. Yun yung sinabi na ni Madam Angie, our newly elected president. Yun lang sinabi niya kanina na talagang parenta para mayroon tayong pondo. Pero napag-usapan na yan na kung kailangan na daw yan, sabi ni Madam Gemma, aalisin niya. O kung kailangan magrenta siya, magrerenta. Kaya kung ano yung sitwasyon yan, pag-uusapan pa rin kasi naka-establish na dyan. Kung kailangan alisin yung pader, open parking, o kung anong gagawin, pag-uusapan na lang nila ng mga bagong officers natin. Ayun lang po. Dapat. Sana. Sir nila. Yung removable sana. Para hindi masakit yung gastos nila dyan. Pero pag kailangan natin, kasi ang iwasan natin yung mga naglalaro, madisgrasya sila dyan, ang mga pwede nating tanggalin, patanggal. Oo. Kaya mga para maiwasan ang aksidente, Hazard. I go for the suggestion of the sports committee member. On the first place, itong basketball court na to, intended para sa sport. Distraction na talaga. Kaya dapat walang obstruction talaga. Pero since we also consider yung humanitarian consideration na tinatawag, pag-uusapan po natin, kakaroon kami muna ng meeting, kaming mga POB. Kung kinakailangan padala ng letter, ang mga concerned citizens, pagdadalan po natin sila, pero sa demokratikong paraan. Kasi hindi tayo magbabangin dito, magkakaunawaan tayo dito. Pero kung kinakailangan na merong masagasaan talaga kahit kailangan ipatupad ang batas, yun ang gagawin na lang natin. Obstruction na talaga makakaksidente. On the first place, ito ay hindi po dapat pinapatayo ng anumang Structure. structure. Okay? Nire-respeto po namin ang anumang namamagitan na komunikasyon sa pagitan ng administrasyon ni Madam Sulini at ng anong kasama natin, si Kumari ko, Gemma. Alam ko na makuunawaan din ni Gemma yan sa magandang pag-uusap para resolve natin yan.
doon sa oras na paglalaro, kagabi na pag-usapan na po natin yan. Sabi ko naman, sa oras ng liga, kagaya ng ito, ano ba ang panahon ng liga, Christian? Ito na. December. Bigyan natin sila ng oras. Bigyan natin sila ng pagkakataon. Kasi yan ang isa sa advocacy ng association. Kaya tayo may sports committee para ma-exercise din ng mga kabataan ang kanilang lakas sa paglalaro para sa pag-promote ng ating sports and development. Kaya, yung hanggang 9 o'clock na paglalaro, yun din ang nasa isip ko na oras na pwede ibigay dahil usually, nag-i-start kayo ng laro ninyo ng anong oras? 6 o'clock. So tama yung sinasabi ko kagabi na 6 to 9. Cut-off is 9 o'clock. Sa panahon lang ng liga. At ang liga ay December. The whole month of December? Mga anong petsa ng December? Okay. Ilang araw usually? 2 to 3 weeks. So sa 2 to 3 weeks, 6 to 9. Okay. We will put that on record. 6 to 9. Yung mga, sa mga mahal nating ka-housing na nandito, syempre sila kasi yung affected. Nandito po ba sila? Okay po ba sa inyo yung 9 o'clock na cut-off nila? Sa liga lang naman yun, ano? Sa December. Okay po ba na 6, yung 9 o'clock? Kaya hindi ko nasagutin. Yun na po ang sineset po natin. Oo. Sa meeting na ito na ang activity naman yan. bibigay na oras sa mga magbabasketball ay 6 to 9. Everyday ba yun? More likely. Anong araw? Okay, please put on record NWF. Agreement natin ito, ano? NWF. Ibig sabihin, pag may maglaro ng Tuesday, Thursday, pwede kayong sitahin. Okay, NWF. Saturday, Sunday. So, anong i-declare natin? NWF only? Siguraduhin mo na kasi Magpra-practice sila. Sunday. Saturday wala? I-everyday unit hanggat saya la ba? Nante. Okay, NWF, Saturday, Sunday. Okay. Para ano tayo? Malinaw. NWF, Saturday, Sunday, every second week to last week of December, first week up to before Christmas. Pagkaalam natin sila ng 6 to 9. What about kung walang liga? Yang 8 lang. 8 o'clock. Okay. Kung walang liga, until 8 o'clock. Kasi, 6 o'clock pero, for the time being, Christian, kasi pag-aaralan din natin yung liga muna i-consider natin. Okay? Yung December lang. Sige. So, in one of our meetings, we will invite you kasi pag-uusapan natin yung mga schedule nyo, anak. Okay? Sige. Yung sinasabi kong 8 o'clock, yun yung para dito sa nakatira sa housing malapit sa basketball court. Sila ang nai-isorbo, sila ang nagko-complain. Para alam nyo, sa atin, malayo tayo, okay lang. Pero sila ang nagko-complain. Kaya sinasabi ko, pag may liga, open sila. Kahit anong oras sila matapos. At 9 labas. Pero pag wala ng laro, hindi naman importante. Mostly kasi naglalaro dito tayo. Tumatayo sila para maglaro dito. Pero hindi nyo alam, napapansin, nakakaistorbo sila sa paligid. Magulo sila. Ang sinasabi ko, yung 8 o'clock na walang liga, dapat i-ano natin yun, implement natin yun. 8 o'clock, wala nang maglalaro, wala nang pumupunta dito, naglalaro na hindi taga-housing. Kung magagawa natin. Kasi, ang humihingi ng tulong na yan para sa kanila, yung mga nakatira dito, within the vicinity of the basketball court. Nakaka-estorbo daw. Kaya yun ang sinasabi ko. Pero pag may ina-open yan, bakit natin pagbabawalan? Para sa mga kabataan yun. Yun lang naman ang konsento.
Malinaw. Pero ang usapan muna natin, Sir Christian, yung sa liga, ano. Tapos, pag mag-meeting tayo, siguro mag-submit kayo ng schedule niyo para alam. Para pag merong nagsita, sandali, nasa schedule ba yan? Ganun na lang. At pupuliluhin natin yung usapin na yan pag mag-meeting tayo. Kasi alam ko maraming issues and concerns. And in as much as we respect also the privacy ng mga nakatira dito, kasi siyempre nagtatrabaho din ang mga yan, pag hindi makatulong, kung solusyon na. Diba? Opo. Hindi kasi ganito yun. Itong basketball court is for basketball lang or yung mga laro ng mga bata din pwede sila dyan. Kasi yung minsan, ang naglalarong bata, may dumating na dayo, pinaalis yung mga bata. Sila yung naglaro. So dahil sila. Oo. Hindi for housing lang. Kita tayo, tapos housing. Exclusive na lang housing. Naglalaro na dyan. Ay, maglagay ng malaking karatula dyan. Tarpaulin. Okay. So kailangan tayo mag-meeting, Christian, ano? Priority din yung mga Opo. Oh, bata. So consider natin yung suggestion. Housing na ba? naglalaro sila dyan, nagbabadminton, Sila ang nag-define. kapulan, pinapaalis. Maglagay ng tarpaulin dyan later on. Sige. Malaki. Sige, sir, noted. Bawal Noted. ang outsider. Correct. Kakalabanin nila. Okay lang sana kung yung kadayo, Kalabanin. sila, may renta. Kailangan, ganito na lang. Kasi wala. Magpa-approve kayo ng schedule sa committee. Pwede Ano? mag-ano sila dyan, gamitin nila yan, tapos renta nila yan, yung basketball court, kung May bayad. may bayad, pupunta sa asosasyon. Opo. Oo. Okay na yun. Ganito lang ang suggestion, no? Pero kailangan natin bigyan. Salamat, sir. At least, kung mayroong gano'n, sige, magrenta kami. O, di, dagdag na po. Marami po ba ang madali dito sa paglalaro? Ayun. Kaya pala nagre-reklamo. O nga naman. Kaya siguro matagal tayo ng regulation policies sa housing, pangungunahan niya ng sports committee. At in coordination with the Peace and Order Committee. Ano, Sir Ian? Dami natin issues ang puso. Dami yun ang trabaho. Pero okay. Salamat po sa inyong mga, sana nakapture lahat ng video ni Ate Ruth kasi wala dito yung secretary. Pero pag-uusap kami mamaya, anyway may video si Madam Ruth, nakakapture yan, review natin lahat ng suggestions, hihimay-himayin, tapos gagawin natin ng policy, kukonsult natin ng ating legal consultant. Kasi baka mayroon tayong matapakan na mga karapatan. Careful din tayo. Suggestions, meron pa po ba? Okay, thank you, Mr. Karoy. Another issue. If ever na may problema sa housing, the facility of housing, dapat magiging independent tayo, ma'am. Before bubulong sa barangay. Correct. Dito muna natin ayusin. Yes. Maayos dito, hindi natin i-forward sa barangay. Hindi yung mga residente dito, Dumidiretso sa barangay. Mga officials dito sa atin. Dapat independent tayo bago sila gumulong sa barangay. Dito muna sa atin. Kasi meron tayo mga project directors, may officials tayo. Para dito muna resolvahin. Para hindi doon na palagi sa barangay na pupunta yung problema. So, huwag lang. Suggestion lang, ma'am. Tingnan niyo. So, more heads are better than 1 or 2 or 3 heads. Dami na iisip. Tama naman si Sir. Meron tayong Grievance Committee headed by Attorney Ruel Mananan. At meron tayong Grievance Committee headed by Attorney Ruel Mananan. At saka syempre nandiyan ang Board of Directors. Protocol po ang tawag doon. Bakit hindi po ma-resolve dito sa loob? Then that's the time na i-elevate natin sa barangay level. Tama. Salamat sir sa reminder na yun. May mga hindi tayo naaalala kasi kapag hindi na-i-remind na audience. Okay? Thank you. So, time check.
It's already Pananluto la. 10:25. Manluto la. Pagkaluto, pagkatindahan, pagkalusa, magbalag kayo salamat. Ang dami kaisip kayo, naging makabuluhan ang ating pagpupulong, ang dami natin matalakay. Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Sa inasahan po namin ang ating pag-usapan ay tunay na mag-i-implement para sa kapagkanan ng Paladis House Association. God bless us all.